po yung pag-uusapan. Pero mas marami pa pong aksidente na hindi po pinag-uusapan, namatay, na aksidente, pero hindi po ito pinapansin agad. Marami pong instances na kahit po yung delivery rider, pag na-aksidente po siya, pag ito po ay nireport niya sa kanyang company, ang una pong tanong, kamusta yung pagkain? Hindi po kinakamusta yung rider, kung buhay pa ba siya, buo pa ba yung katawan niya, no? Kamusta po yung pagkain? Ibalik agad yan sa vendor kasi baka kainin mo. So, yan po ay madalas po nangyayari. Bukod pa po dun sa mga talagang nagtitrending na aksidente tsaka po na namamatay. So mas concern yung Lalamove at iba pang kumpanya doon sa i-deliver na gamit o bagay kaysa sa safety ng rider. Sa marami pong ng rider. Mr. Chair po, sa marami pong karanasan ng aming pong mga members na nagmumula po sa mga platforms na Foodpanda, Grab, Maxims, tsaka po Lalamove ay Foodpanda kasama po ay yun po yung mga complaint din po nila sa amin. Kaya po very much welcome po sa amin din po itong inyong mga bills at dagdag po ito na motivation para po mas mag-organize. In fact po meron po kaming 17 cases po ngayon filed sa Department of Labor and Employment doon po sa mga wage step. No, tinatago po nila yung hindi po pagbabayad ng mga 13-month pay, etc. Those mga benefits tinatago po nila sa self-employed bilang independent contractor. Kailan po na-file yung case? Since 2023 po, meron na po may mga file cases. Yung iba po ano sa naging action ng DOLE doon sa mga final? So may mga cases po na magaganda naman po yung decision, like po sa Cebu, no, may maganda po tayong decision, meron po tayong magandang decision sa Dumaguete, pero may mga decisions din po na same po yung facts, same po yung detalye, same po yung kino-complain, diminution ng benefits, non-payment po ng mga mandatory benefits, pero iba po yung nagiging desisyon. So, doon po kami nagtataka. So, ang next move po ay to appeal na lang din po, Mr. Chair. Okay, pero inaction na naman lahat ng complaints po ninyo. So, marami po ay mas okay, pero gagamitin ko natin po opportunity na ito para marinig po ng mga kasama natin sa Department of Labor and Employment na medyo po, marami din pong masalimuot, no, pag nagsusumbong po kami. Yung una po siguro na sumbong namin, pero na-actionan po agad, in fairness po sa mga kasama sa NCR, na nung nagsumbong po kami, ang tanong po nung SENA officer ay, empleyado ba kayo? O hindi, di wag kayo magdemanda rito. Ganun po kami binasto. So, kinumplain naman po agad namin, and action na naman po, yung sumunod na complaint naman po namin, maayos na. Pero po doon sa Dolicar na, medyo malungkot din po kami doon, no? Sa Dolicar, nung nag-complain po kami, pinapapunta po kami sa Las Piñas. Pero bagyo po nagko-complain yung mga members namin, gusto dalhin yung complaint sa Las Piñas. So that's 10 hours away from dun sa community ng mga delivery riders. So, ibig sabihin pinagpapasapsahan kayo. May ganun din po. Nangyari din po yan sa isang case din po namin sa May Dagupan na hindi yan sa amin. Kahit kinakatwiran po namin na, di ba po, meron tayong no wrong door policy. So pwede nyo po kami accept dito, then kayo na po mag-decide kung may kumaliman. Pero malinaw naman po sa department order, we can file SENA kung complain sa field offices, sa regional office, and etc. Pero pinapasa po kami sa kung saan mga DOLE offices din po. So yun po yung mga experiences namin na medyo masama po. Yes, go ahead, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Yun bang mga pinapile yung mga cases halos pare-pareho ang pinagmulan? Salamat po sa nature ng mga cases na yes po. With regards po doon sa wage step, ito po ay mga non-payment po ng OT, non-payment po ng mga holiday pay, 13-month pay. Tapos po, yung mga violation po na non-diminution ng benefits. Kasi po yung mga previous fare ay hindi na po ganun yung ibinabayad. Without po the consultation, without the approval po ng mga riders, ay kinakaltas na po ito. Siguro, Mr. Chair, pwede natin silang hingan ng mga datos. Ano yung mga cases na pinail nyo para makita natin yung nature, kung consistent naman, bakit hindi pare-pareho yung action na ginagawa ng mga field offices ng DOLE. Doon lang makikita natin. Dapat hindi iba-iba siguro dahil sa yung nature pare-pareho lang. So para maging consistent yung kanilang action, kasi baka may pagkakaiba kasi kaya iba-iba yung trato nila at later on yung subsequent actions taken by the field officers where you filed your cases. Mas maganda siguro kung makapag-submit kayo ng mga kasong na-file na
para sa appreciation ng committee. Thank you, Mr. Chair. We will po, Senator. Ako po ay, we will make sure na, we always make sure po na pare-pareho po. Kasi po, ako po ay sumasama dun po sa pagpa-file ng cases. So, kami po yung sabay-sabay nagpipill up ng forms na kailangan dun sa sinasabit na complaint po. So, SENA form po, tsaka yung NLRC complaint form po. Kasi, Mr. Chair, alam mo, may experience kami dyan dahil sa, alam po ninyo yung mga workers ng ABS-CBN, hindi naman lahat ay sinasabing kapamilya nung network ngayon. Maraming mga regularization issues, maraming sa yung kanilang labor union cases, mga back wages, payment of back wages. Alam mo ba na karamihan doon, siguro mga 80 to 100 cases ng mga empleyado ng ABS-CBN umabot hanggang sa Korte Suprema. At ang karamihan doon ay napagpasya ng Korte Suprema, affirmative, nanalo yung mga ABS-CBN workers. For execution na lang, ibinalik sa NLRC, alam mo ba hanggang ngayon, karamihan doon ay hindi pa rin nababayaran. Ito yung pinakamasakit. Meron ng rate of execution, ibabalik na lang, kwentahan na lang kung magkano ang babayaran. Ito yung network na kung magsalita, kapamilya lahat. Ilang beses kong nakausap ang Secretary of Labor, naawa na rin ako sa hinarap ko ng NLRC and bank, ako mismo. Pero hanggang ngayon, tinitipid pa rin, kung hanggat maaari ay tinatawaran, yung isa 4 million ang award, tinatawaran ng 200,000 pesos. Ganito ang pangyayari. Kaya yung mga kaso ninyo ay hindi hindi uncommon . Marami talagang ganyan na kaso. Siguro kaya mas maganda yung mga kasong pinapile ninyo ay tingnan natin kung pare-pareho, kung consistent, para sa ganoon mabigyan natin ng siguro common approaches. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. Okay, follow up to sa sinasabi ni Senator Marcoleta. Nandito ba yung NLRC representative? Madam, Commissioner. Good morning, Mr. Chair. Good morning po. Oh, Do you confirm what I have just related? Yes, Mr. Chair. Thank you. final and executory, bakit hanggang ngayon po hindi pa rin ipapatupad? Mr. Chair, ginagawa po namin ang lahat upang maipatupad to. Subalit, minsan limited din po naman yung kakayahan ng mga sheriff natin kasi talagang kailangan pong hanapin yung mga resources na kung saan ma-enforce tong mga final and executory decisions. Pero nakikipag-coordinate naman po talaga kami. Mr. Chair, ang pinaka-problema dyan sa NLRC, yung abogado ng ABS-CBN, napakarami nila, they are resorting to what they call extraordinary remedies. Execution na . Lahat ng remedyong maiisip nila para lang i-delay, para matawaran, para pahirapan. Alam po ba ninyo na ilan dun sa mga empleyado na yon may namatay na 2? Yung iba ngayon po ay nagkakasakit na. Kaya nakakalungkot . Pakisabi nyo rin po kay Secretary Laguesma, ako ay naniniwalang gusto niyang gawin lahat yun . 2 beses ako nakipagkita, yung NLRC and bank. Nagkita kami sa opisina ko nung ako'y congressman pa, Mr. Chair. Pangalawang nagkita kami siguro sa Manila Hotel na. Ako na po ang gumawa ng paraan para magkita kami ang kanilang NBank na doon. Ganun pa rin hanggang ngayon hindi pa rin po ma-resolve ang napakasalimuot na problema ng mga kawawang kawani ng ABS-CBN. Hanggang ngayon po ay nakikiusap. Hanggang ngayon po ay talagang halos hindi na nila malaman kung babayaran pa sila o hindi. Samantalang ipinanalo na po nila hanggang sa Korte Suprema. Yan po yung kaawa-awang kalagayan nila, Mr. Chair. NLRC, what's your name, ma'am? Mr. Chair, I am Mary Ann Daitia po. Ma'am Marian, what's Yes, your po. reaction po? Mr. Chair, malalaman din po ni Senator Marcoleta na talaga pong nakikipag-ugnayan kami kung papaano natin mapapabilis ang pag-satisfy ng judgment ng mga workers ng ABS-CBN. Sa katunayan nga po, lahat po ng mga
final na mga extraordinary remedies, binigyan po namin ng kaukulang atensyon na masolusyonan agad or ma-resolve agad para nang sa ganon ay magkaroon na nga ng katuparan itong mga awards na ibibigay natin sa mga ABS-CBN employees. Okay, ma'am, this is what I want you to do. Submit to this committee, ASAP, siguro by next week, a comprehensive report, action taken after the decision has been penned by the Supreme Court stating final and executory na ibigay na yung mga pera doon sa mga manggagawang yon. Ano pong ginawa ng NLRC, especially itong mga sheriff, from the time na lumabas yung decision up to this very moment? Ano pong maginawa nila? Kasi may mga balita po, yung mga sheriff, hindi lang po dito sa kaso ng ABS-CBN, sa mga ibang kasong malapit sa akin na humingi ng lagay yung mga sheriff. O kailan bang budgetan kayo? Like I said before, dadagdagan ko kayo ng budget. Para Mr. naman yung mga sheriff ninyo, hindi na kailan pang manghingi ng pera sa mga manggagawa. Mr. Chair, I am happy to say na sa tulong po ninyo, nagkaroon po kami ng karagdagang budget para sa mga sheriff. Salamat po. I will do that. I'm serious. Salamat, Mr. Chair. Makakaasa naman po kayo ng NLRC. Ginagawa po namin ang lahat upang talagang matulungan natin ang ating manggagawa, lalo na po sa kanilang mga judgment awards. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Opo. I don't know kung sakop ba ito ng Donnie o sa susunod na hearing ko sa public services, i-bring up ko ito. Yung bang pagkaltas, di ba, meron patakaran na yung mga senior citizens and PWD students ay mabigyan ng discount. Okay? Ano nangyari? Ikinakarga nitong mga TNVS sa mga riders, sa mga drivers nila. Is this covered by DOLE or i-bring up ko to sa public services? Public services na ito. Okay, but anyway, nandito na pinag-usapan natin. Maraming walang hiya na mga taga-TNVS na yung discount sa mga estudyante, Senate, batas naman yun, PWD, kinakarga. Tama ba?